acceptable solution to the country's drug menace had resulted in the systematic violation of our constitutional rights to life, human dignity, and due process. Ang bansa kong Pilipinas, mahal at hirang pinaglala. Pilipinong dummies bilang mga nominal na may-ari upang magtatag ng mga korporasyon na nagpapahintulot sa mga dayuhan na iwasan ang mga batas na naglilimita sa pagmamay-ari at operasyon sa mga industriya tulad ng gaming at real estate. Ang mga korporasyong ito ay may mga magkakaugnay na layers upang itago ang tunay na pinagmulan ng pondo at pagkakakilanlan ng mga operators na nagpapahirap sa mga otoridad na masubaybayan ang mga iligal na mga aktibidad. Mr. Speaker, ang mga focus na ito ay naghuhugas ng pera mula sa mga krimen tulad ng human trafficking, illegal na pagsusugal, bentahan ng droga at cybercrimes sa pamamagitan ng pagpapadaan ng pondo sa mga bank account, pagbili ng ari-arian at iba pang mga instrumentong pinansyal na pinapalabas na lehitimong operasyon ng kanilang mga negosyo. Ang ganitong layering ay hindi lamang nagtatago sa iligal na pinagmulan ng pondo, kundi pinapaliit din ang binabayarang buwis at pinoprotektahan ang mga operator mula sa pagkakadiskubre. Mr. Speaker, karaniwang pinapadali ang mga skill na ito ng mga tiwaling opisyal at empleyado ng ating gobyerno, ng ating mga regulatory agencies at mga institusyong pinansyal kapalit ng suhol na naglalagay sa peligro ng sistema ng batas at pananalapi sa ating bansa. But perhaps the most chilling revelations, Mr. Speaker, pertains to the extrajudicial killings that have scarred our nation's history. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies Los ano di ay sa panahon ni Duterte wala ba yung mga Pilipino nakabenepisyo? Tinood og siguro no atal na butang for the sake of your argument na ay mga naitabo nga kriminalidad, kumbaga abuse of power, wala ba na imbestigahe? Kibaw ko nga ato nga time na basige sa akong obserbasyon sa panahon ni Duterte, ako may compare sa panahon ni di na ko compare sa karon panahon ni Noynoy Aquino ni Pinoy. Grabe ka safety ang panahon ni Duterte. Mga dumi og mga mall, mga lakaw, mig-asa pa doon. Grabe ka safety. Unlike sa panahon ni Noynoy, manuroy miya ka ng mga public nga lugar, mga squatter area. Prone kayo sa snatching, na prone kayo sa mga kriminal. Bisan ganay karon, ibalik kid sila. Even ang droga karon, grabe murag giladlad na. No? Mura nga, I don't know if kung unsa gyud ang inyong kuano murag ang tanim bitaw inyong agenda. It is more on politics. This is more on, your self-intention para musikat mo sa mga kwan. Nagtuo mo ang mga tao malipay sa inyong gibuhat sa pagkuan ninyo, pag-interrogate ninyo sa mga Duterte or pag-pull down ninyo sa mga Duterte. Nagkamali gid mo. Kaya the more ninyong i-crucify ang mga Duterte bahin sa mga edgy case, kining mga pasangil o sa panadiha, the more nga mapamahal sila sa mga tao. Ay yung magpanira bitaw sa mga Duterte, dili siya maway valid nga mga pamaagi no, nga para mas mulusot mo sa inyong kandidatura. Although, na mga tao nga murag ma-brainwash ninyo, pero again, dili gyud talan. Mas daghan ang nituo sa panahon Duterte. Kay didto na mo nakita, or bisan ako, sa kong gulion, didto na ko nakita ang tinuod yung kabaguhan. If before I am ashamed that
to raise the name of the Filipino, or the Philippine country. Pero ato nga time during the Duterte, I am very proud. Kaya ang ubang mga presidente sa bang nasod, they are very, they salute not to the president because of the kind or system of the government na iyahang gipa-implement sa tong nasod. And then here comes kamo, no, mga mambabatas, kita mga Pilipino, kita mo muna yung saway sa tuwang kagulingong atuang mga nahaging mga leaders. Pwera na lang siguro anay nga tuwang current karon, kaya ako mismo nakasaway gyud ko. Very weak, no, walay klarong sistema. Ang nasa panungkulan iya na lang og bulsa, no? Murag pwera na lang sa mga tarong, no? Naagi mga no, bisag bunsag ay mga agency karon gipangkaltasan. I don't know kung sa din tong nanay ani. Basta karon nga government, karon nga sistema, very big no gini para sa kuha. I don't like it. Siguro ang mga kuha na ni mga diehard supporters si BBM and then hawa na under Pilipinas. Actually kung nakoy kwarta nga enough nga makadto kung naing nasod, mahawa ko ring nasura. Actually batik kayo ang sistema sa Pilipinas karon sa panahon ni BBM. Dili na safe, murag wala klaro, mga pamuno mga namuno mura niyag nagduwa la. Or they are just getting back the wealth nga murag na kuan nila, no. So na during time Duterte gi-promote pa rin Duterte nga at least mawa sa hunahuna sa mga tao ang mga pangdaot ngadto sa Marcoses. Pero karon murag gi-prove ni Marcos Jr. ang mga pasangil sa mga Liberal Party batok nila, no. Very kuan ba sana bang matawag nato bati gyud, no. Traidor man ganis Marcos bisag unsaon. Kay unya maraaba no nga ang mga nagtamay niya before ay mga sila si Marujas, kana sila si bana ni Sharon Cuneta. Oo. Si Remote Paspangan, basta kana sila mga grupo ka. Porting pang naot ana sa una sa mga Marcos. Pero karon nakigsanay puwersa na nakig-selfie pam ganitong kuan sa mga nga nanay. Bana ni Sharon Cuneta si basta Kiko Pangilinan, no? Kiko Pangilinan di. Oh, di ba? Wagi mo yung kabubuton na. Si Duterte ang nagpamot sa inyong pangan. Diya sa pagbalik sa mga tao para makuha ang pagbalik ang pagsalig sa mga tao, pero kamo wagi ninyo ihunahunaan na. Karon mura naglibog ng mga tao kasi presidente si BBM ba or si Martin Romualdez. Ay ambot ninyo. Corroborated by evidence, revealed a system that incentivized the killing of suspected drug personalities. A system modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide. Mr. Speaker, this is not merely a report of the past wrongdoing. Indeed, there is a season for everything and a time for every purpose under the heaven, as made clear by the Lord in chapter 3 of the book of Ecclesiastes. This is the most opportune time for the Joint Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts, and the Committee on Human Rights to present to you a progress report on our inquiry in aid of legislation. After 13 rigorous and thorough hearings of the so-called Quad Committee, we are confident that we have gathered substantial findings backed by competent evidence to make the requisite recommendations to this legislative body and to the appropriate government agencies for appropriate and decisive action. There was systematic violation of human rights and blatant disregard of due process. The deep probe into the extrajudicial killings, or AGK, that occurred during the administration of former President Rodrigo Roa Duterte's war on drugs
yielded a far deeper tragedy into the lives of the Filipino people rather than the protection and preservation thereof that it was heralded to accomplish. The numbers, Mr. Speaker and my dear colleagues, speak the scary truth. According to data from the Philippine National Police from July 1, 2016 to June 30 of 2022, 7,640 individuals were killed in official police operations. Of these documented deaths, 7,173 were drug pushers, 440 were drug users that should have been rehabilitated, not killed, and only 21 were drug lords. Mr. Speaker, from as far back as May 15, 2024, when my committee started digging into the EJ case, we had been presented with multiple reports indicating that there had been massive nationwide drug-related killings within the period July 2016 to June 2022. The killings were classified either as police operations or perpetrated by unknown perpetrators, which is no different from the Sinaloa type of killings in Latin America, which were notorious at the time, the drug cartel in Latin America. The 2017 year-end accomplishment report of the Duterte administration highlighted as key accomplishment, my dear Speaker, the deaths of 3,967 drug personalities and 16,355 homicide cases under investigation as of 30 September 2017. The PNP reported that there was a total of 7,640 illegal drug suspects who died in police operations, 2,053 of which were recorded in the first 6 months of the Duterte presidency from July to December 2016. No less than the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights noted that there were at least 8,663 drug-related killings as of February of 2019, while academic research, the HUS project of the Third World Studies, University of the Philippines, gathered around 5,348 recorded deaths. The Free Legal Assistance Group cited unassailable data in a Supreme Court en banc extended resolution that indicated the Duterte administration's anti-drug war from July 1, 2016 to November 27, 2017 recorded a staggering total of 20,322 deaths, or a daily average of 39.46 deaths. Mr. Speaker, and my dear colleagues, was the war on drugs truly aimed at dismantling the drug syndicates and put an end to this illegal and immoral trade? Or was it an all-out assault on the poor and vulnerable to cover up the former? Gusto ba talaga nitong durugin ang mga drug lords at ang illegal drug industry? O durugin lamang ang mga mahihirap upang pagtakpan ang mga may kinalaman o kaugnayan sa problemang ito? Clearly, the war on drugs, while touted as the formidable solution to the country's drug menace, had resulted in the systematic violation of our constitutional rights to
to life, human dignity, and due process. Ang sagradong buhay na tanging bigay ng buong may kapal ay hindi kailanman dapat bawiin ng sinuman. Ang sabi po ng Diyos, thou shalt not. Bongbong Marcos, ikaw ay aming kinakilik-kilik. Kami naniwala sa mga pangako'y sumunod. Tinutulungan ng mga Duterte, pangalan may pinabango. Sa pagbabago, kami umasa, kaya't ikaw ay ibinuto. Pero ngayon tila kami naguguluhan. Mga isyu na binitawan parang ngayon ay totoo na. Binabato ang pamilya mo, yan ang bintang ng kalaban. Nasa gobyerno parang lahat sila may agenda. Halata na, bongbong gising na, hindi ito ang pagbabago. Bakit parang pinatunayan mo ang mga bintang na yun? Ang mga leader mo may pasariling kapakinabangan. Bakit parang hindi pinapansin ang bayan? Gising ka BPM, ayusin ang gobyerno. Ibalik ang tiwala at patuloy na pagulat sa bayan. Romo Altis, pinsan mo, House Speaker ngayon. Parang siya na ang Pangulo, hindi mo na alam. Namimigay ng ayuda, trabaho'y wala sa sistema. Bakit ba hindi mo na nakikita ang mga problema? Huwag mong gawin palusot na lahat ay di mo alam. Masyado nang malinaw ang nangyayari sa iyong harapan. Kami umaasa sa'yo bilang bagong leader ng bansa. Kailangan mo kaming patunayan na hindi katulad ng nakaraan. Bongbong gising na, hindi ito ang pagbabago. Bakit parang pinatunayan mo ang mga bintang na yun? Ang mga leader mo may pansariling kapakinabangan. Bakit parang hindi pinapansin ang bayan? Gising ka BPM, ayusin ang gobyerno. Ibalik ang tiwala at patuloy na pagulat sa bayan. Sa mga Pilipino, hindi na kami magpapaluko. Gusto namin ang gobyernong tapat, hindi puro kapakinabangan. Iayos ang sistema, alisin ang mga magnanakaw. Para sa bayan tayo magsama at magtagumpay. Bongbong gising na, hindi ito ang pagbabago. Bakit parang pinatunayan mo ang mga bintang na yun? Ang mga leader mo may pansariling kapakinabangan. Bakit parang hindi pinapansin ang bayan? Gising ka BPM, ayusin ang gobyerno. Ibalik ang tiwala at patuloy na pagulat sa bayan. Bongbong Marcos, gising na at magtulungan. Para sa Pilipinas, tayo'y magsanit pwersa. Huwag kaya ang mabulong, ang gobyerno'y baguhin. Para sa masa, para sa bayan, para sa kinabukasan. Source ng pagpasok eh. Pero marami pa rin nahuhuli. Your Honor, Mr. Chair, actually, the interceptions of the Bureau of Customs mostly come now from the airports, Clark Airport and the Subic, the Clark Airport and the Manila International, Manila International Airport. So for those airports, we had Major, yung airport parcels lang yan eh, di ba? yes, Your Honor, Oh, but yung mga bulk nanggagaling po dun sa port. Tama? yeah, some passed through the ports before.